Story time! Gusto ko lang i-share itong kalagayan ni Michael na putol ng paa. So, nangyari to nung December, mga first week ng December. So, eto na naman, kasi last year, nagkaroon din siya nito, and kaya ito yung naging dahilan, kaya kami nagpunta ng last year yan na March 2025. Nagpunta kami ng St. Luke's, pina-surgery namin kasi hindi pwedeng, meron siyang sugat, merong butas, tapos hindi siya nag-heal. Hindi siya natutuyo. So, pina-surgery, pinatahe, and yun. So, gumastos kami ng more or less 100,000, and sabi niya hindi na yun mauulit, and mag-iingat na talaga siya. And yon, ngayon nangyari ulit. December yan nangyari na nagulat kami, bigla na namang nagkaroon ng sugat. So dahil siguro yung balat niya ay sobrang nipis na, and syempre hindi naman yan pwedeng umupo lang dyan na wala siyang ginagawa, and nag-exercise nga yan, nag-walking yan, minsan maabot ng 2 oras, balikan, papuntang palengke. And eto, yan ulit na nangyari. So sabi ko, kailangan ay magpahinga ka and alternate yung paglalakad, and kasi maulit at maulit na naman. So nagulat kami yan, nagkaroon na naman siya ng butas, hindi ko alam, siguro ay yung pinagtahian doon ulit, parang eto nga yung malala kasi 2 butas ulit, kasi last time isang butas lang yon, nagkaroon siya ng parang sugat, ngayon 2. And yon, kailangan siyang ipahinga, and kailangan yung sugat na yan ay matuyo. And so far ngayon, January na, and unti-unti na yan na tuyo na siya ngayon, kasi nga ang ginagawa niya ay nasa wheelchair siya, as in, ina-alternate niya, ginagamit niya lang yung paa niya, yung kanyang prosthetic leg, kapag meron kaming importanteng lakad, pupunta sa labas, or mag-grocery, mga ganyan. So, yun, nilalagay niya yung kanyang prosthetic leg. Pero pag dito lang sa bahay, naka-wheelchair siya, and kailangan niya magtiis ng ganun, at least, meron siyang wheelchair dito sa bahay, and naipapahinga yung kanyang paa, and para tuluyan siyang matuyo. And yun, yung meron siyang pinapahid dyan na, nilalagay na gamot para mas mabilis matuyo yung sugat. And ang duda namin, kaya siguro nagkakaroon ng sugat dahil nga doon sa liner niya, na yung liner niya, rubber naman yon, kaya lang, syempre, katagalan, hindi pa kasi yun siya napapalitan. So, yung pinaka-bottom nun, yung pinaka-ilalim, ay medyo parang may magaspang na. And actually, sabi niya, kailangan talagang palitan na to, kasi nga, 5 years na rin siya dito. Tama ba, 5 years? Yun, so, kailangan na rin siyang palitan, kaya lang, yun yung nagpapaano kay Michael, kasi yung isang liner is, nagkakalaga ng 25,000. Actually, nag-inquire na yan siya dito sa Pilipinas. Dito lang yan sa Pilipinas, sa Maynila. And yun, sabi niya, parang nag-ano siya, yung nanlulumo siya sa presyo kasi sobrang mahal nga, and yun. So, kailangan na talagang baka this year ay papalitan niya talaga, kasi nga ay hindi nga naman talaga maganda na hindi na niya kayang isupport yung kanyang paa, yung liner na yon, kasi nga ay luma na. Yun na nagkukos ng pagkakaroon ng sugat, kumakaskas doon sa balat niya, kasi nga yung balat niya ay sobrang nipis na, and hindi rin maganda na nagkakaroon ng sugat yung lalo na diabetic person. And kailangan kapag nagkasugat, kailangan mapatuyo, like matuyo agad, hindi pwedeng may nakabukas na sugat dyan, lalo kung diabetic, kasi nga ay may possibility na magkaroon ng infection, kapitan siya ng bacteria, kapitan ng infection, ganon. So, isa din to sa dahilan kung bakit hindi nyo kami nakikitang namamasyal kung saan-saan, nag-out of town, or kumakain sa mga mamahaling restaurant, kasi nga ay ito yung priority namin, na sabi nga din ni Michael na ay priority niya yung kanyang health, lalo na diabetic person siya. Syempre, yung pera na meron siya ay talagang pinaglalaanan niya yan para sa emergency, kasi nga naman, totoo nga naman, kasi katulad niyan, emergency na kailangan ng malaking pera, saan nga naman kami kukuha ng pera pang-replace sa kanyang liner kung ginagamit, kung maluho kami, parang gano'n. Kung madalas kaming namamasyal, madalas kaming kumakain sa labas, syempre, yung priority namin is talagang yung health ni Michael. So kaya hangga't kayang magtipid, palaging magtipid, pipiliin palaging magtipid, and mag-save ng pera. Kahit maliit lang yan, mahalaga meron kang naitatabing pera, kasi hindi mo alam ang emergency, kung kailan ka mangangailangan, ganon. Kaya isa din to sa mga dahilan, sa mga nanghihiram sa akin, nagme-message sa akin, nanghihiram ng pera, wala akong maipahiram sa inyo, pagpasahensyahan niyo na po. Dahil ganito nga yung sitwasyon ni Michael, kahit na ay may pera man yan, ay hindi po talaga yan magpapahiram, kasi nga ay priority niya yung kanyang health, kasi in case of emergency ay kailangan meron siyang mahugot, meron siyang magamit. And etong aking pagvi-video sa kanya ay meron tong consent galing sa kanya, and siya din talaga nagsabi na videohan ko siya, kasi nga meron kaming naka-document, meron kaming video na pwedeng balikan, mapanood in the future, na
gusto naming balikan ay meron kami nito na naka-upload sa Facebook, sa YouTube. So, malaking bagay din yung meron ganito kasi for memories, nga gano'n. So, okay lang naman yan sa kanya and yun, so nakikita niyo ako, hindi ko siya tinutulungan pero siyempre ngayon lang naman yan kasi nagre-record ako ng video pero kapagka walang video, nag-o-offer ako na tulungan siya pero hindi talaga yan siya magpapatulong kasi sobrang sanay yan siya mag-isa and hangga't kaya niya, hindi yan siya magpapatulong. And isa din 'to na palagi niyang sinasabi na ayaw niyang maging sagabal sa akin, napakasimpleng bagay lang naman daw yung pag-akyat baba and mas magiging sagabal daw kung tutulungan ko pa siya. Kasi mas, ano ba yun, mas sisikip yung dadaanan niya sa hagdan kung nandun ako. So, kaya niya naman kasi meron naman siyang kinakapitan na hagdan. And meron ako na-order na knee-pad. Actually, sa TikTok ko to nakita. Kasi nga, for 2 to 3 days na pag-akyat niya ng hagdanan ay namumula na yung kanyang tuhod. And yun, nagrereklamo na nga siya na masakit. And yun, sakto, na naisip ko yung mga atleta, 'di ba, meron silang ginagamit na knee pad and yun, naisip ko puwede niya yun gamitan. So, nag-order ako sa TikTok, sobrang happy niya kasi siyempre useful din naman yun lang naman ginagamit niya lang yan pag-akyat. So, tinutukod niya yung kanyang tuhod. So, yun, useful din naman and eto na nga, Christmas wala kaming bisita. Kung napansin niyo wala akong upload na, family gathering ng Christmas at saka New Year kasi nga ay kailangan magtipid and meron tayong mga priorities na pinaglaanan ng pera. And as usual, niregaluhan ko na lang siya ng kanyang favorite na sneakers. So, last year, ganyan din yung regalo ko sa kanya kasi wala akong ibang maisip. At saka sabi niya, kung may bibilhin man daw ako para sa kanya, wag daw mahal. Ayaw niya kasi nga ay magastos. So, mumurahin lang daw. So, yun, naisip ko kasi total favorite niya man tong sneakers. Sneakers na lang yung binili ko sa kanya, 3 para I love you. Ay, and favorite niya actually, na, paunti-unti niya lang naman yan kinakain at saka nilalagay niya sa freezer, like siguro mga 1/4 after kumain ng lunch, yun. Tapos bukas ulit, tumagal naman to. Mabuti naman 'to ng 1 month. So, yun, paunti-unti lang naman yan siya kinakain and siyempre sobrang happy yan. Alam niyo na 'pag diabetic person, masaya yan sa sugar and siyempre control niya naman yung sarili niya kasi alam niya kung ano mangyayari sa kanya 'pag sumobra. So, thank you for watching. Salamat sa pakikinig. Bye!